El Filibusterismo, Kabanata 1, sa ibabaw ng kubyerta. Ang Vapor Tabo ay naglalayag sa Ilog Pasig patungo sa bayan ng Laguna isang umaga ng buwan ng Disyembre. Nakasakay roon sina Simon, Don Custodio, Ben Said, Doña Victorina, mga paring sina Padre Irene at Padre Salve. Tampok sa kanilang usapan ang tungkol sa Obras del Puerto at ang pagnanais na mapatuwid ang Ilog Pasig. Unang nagmungkahi si Simon. Nais niyang magkaroon ito ng isang tuwid na daan, simula makapasok hanggang sa makalabas ng Ilog Pasig. Ang mga mahuhukay na lupa ay siyang gagamitin upang matabunan ang dating ilog. Upang hindi naman umubos ng malaking halaga ng salapi, ay ang mga bilanggo ang pagtatrabahuhin rito. At kung kinakailangan, ay sapilitan ring pagtatrabahuhin ang mga mamamayan ng walang upa. Si Don Custodio ay hindi naman sang-ayon sa mungkahing ito ni Simon, dahil maaari itong pagsimulan ng kaguluhan at humantong sa himagsikan. Sa halip ay pilitin ng mga naninirahan malapit sa Ilog Pasig na mag-alaga at magparami ng itik. Sa ganong paraan ay lalalim ang ilog na pagkukuhaan ng mga susong pagkain ng mga itik. Ito'y tinutulan naman ni Doña Victorina dahil rarami ang balot na pinandidirihan nito. Talasalitaan, Vapor Tabo, hugis tabo na barko, naglalayag, naglalakbay, tampok, paksa, nagmungkahi, nagsalaysay, matabunan, matakpan, sapilitan, pagpilit, himagsikan, rebelyon. Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Sakay sa ilalim ng kubyerta sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio. Naroroon din ang mga tampipi, maleta, bakol at ang makina nito, dahilan kung bakit naghalo na ang singaw ng tao at mabahong amoy ng langis ng barko. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagnanais nilang magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Ayon kay Basilio, siya ay magbibigay ng ambag na salapi. Subalit ang magiging tagapagturo ay kalahating Kastila at kalahating Pilipino. Kay makaraig naman magmumula ang bahay na magiging tirahan ng mga mag-aaral. Nagtungo rin sa ilalim ng kubyerta si Simon. Nilapitan nito ang magkaibigang Basilio at Isagani. Dito ay ipinakilala si Simon ni Basilio kay Isagani. Inalok ni Simon ang magkaibigan na uminom ng serbesa, ngunit ito ay kanilang tinanggihan. Sinabi ni Basilio na ayon raw kay Padre Camora, ang mga Pilipino raw ay palainom ng tubig at hindi ng serbesa, kung kaya't kulang sa lakas ang mga ito. Sumagot naman si Isagani at sinabi nito na ang tubig ay naiinom at matamis, ngunit ito ay lumulunod sa serbesa at tumutupok ng apoy. Ilang saglit pa, habang sila ay nag-uusap, ay may lumapit na isang utusan. Sinabi nito na pinapatawag raw si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino. Ayon naman sa iba ay anak raw ng pari si Isagani sa dating katipan nang ito ay nabalo. Talasalitaan, kubyerta, palapag ng barko, tampipi,
lalagyang yari sa dahon ng niyog, singaw, amoy, ambag, kontribusyon, pinag-uusapan, paksa, serbesa, alak, salapi, kwarta, pera. Kabanata 3. Ang mga alamat. Dumating si Padre Florentino sa nasabing pagtitipon, ngunit tapos na ang mga usapin at pagtatalo. Pinag-uusapan naman ng mga praile ang hindi pagsang-ayon ng mga Pilipino sa usapin ng pagpapataw ng buwis at mga bayarin sa loob ng simbahan. Sa gitna ng mga pag-uusap ay dumating ang mayamang negosyanteng si Simon. Nanghihinayang naman si Don Custodio dahil hindi nasaksihan ni Simon ang magagandang tanawin. Sinabi naman ni Simon na ang kagandahan at halaga ng mga tanawin ay batay sa mga alamat at kasaysayan ng mga ito. Sinagot naman siya ni Don Custodio at sinabing ang ilog ay may mga natatanging alamat. Sinimulan niyang isalaysay ang tungkol sa alamat ng malapad na bato. Noong mga panahon na ang mga Kastila ay hindi pa nararating ang Pilipinas, ay pinaniniwalaan ng mga tao na ang malapad na bato ay tirahan ng mga espiritu, kung kaya't ito ay kanilang sinasamba. At nang mawala na ang mga pamahiing ito, ay sinimulan na itong tirahan ng mga tulisan, na siyang humaharang at nagnanakaw sa mga bangka na naglalayag dito. Ibinahagi naman ni Padre Florentino ang tungkol sa alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Sinasabing dahil sa tagal ng panahon ng pag-aantay nito sa kanyang kasintahan, ito ay tumandang dalaga sa loob ng yungib. Sinasabi rin na ang kasintahan nito ay nag-arsobispo at pinatira nito sa yungib ang Donya. Ibinahagi naman ni Padre Salve ang alamat ng himala na ginawa ni San Nicolas. Ayon sa alamat ay ginawa nitong isang bato ang isang dambuhalang buwaya. Sa gitna ng pag-uusap ng lahat ay naibahagi naman ni Bensaib ang tungkol sa pagkamatay ni Juan Crisostomo Ibarra. Itinuro ng kapitan ng bapor ang lugar kung saan sinalakay si Crisostomo mahigit 10 taon na ang nakararaan. Talasalitaan, pagtitipon, pulong, bapor, barko, pagpapataw, paglalapad, hindi pagsang-ayon, pagtutol, nasaksihan, nakita, isalaysay, ikwento, tulisan, lumalabag sa batas, arsobispo, mataas na uri ng pari, yungib, kuweba. Kabanata 4. Si Kabesang Tales. Si Telesforo, na anak ni Tandang Selo, ay kilala ng nakararami bilang Tales. Siya ang namahala at nag-alaga ng isang bahagi ng kagubatan na walang nagmamay-ari. Katulong niya sa pangangalaga ang kanyang asawa, anak na si Huli, at ang kanyang ama na si Tandang Selo. Kahit walang kasiguraduhan ang pag-unlad niya sa lupain, ay pinamuhunanan niya ito. Ngunit nang sumapit na ang buwan ng anihan ng unang tanim, isang korporasyon ng mga pari ang umangkin rito. Si Tales ay hinihingan ng buwis na 20 hanggang 30 piso kada taon ng nasabing korporasyon. Dahil sa likas at natural na kabaitan ni Tales, ay tinanggap niya ang utos na ito ng mga pari. Subalit habang lumalaki ang kita niya sa ani,
ay lumalaki rin ang buwis na hinihingi ng korporasyon. Dahil naman sa nakitang pag-unlad nito, nagkaisa ang kanyang mga kanayon na gawin itong kabesa ng barangay. Binalak niyang pag-aralin sa Maynila ang kanyang anak na si Juli, ngunit dahil sa taas ng buwis, ito ay hindi nangyari. Napilitan ng tumutol si Tales sa korporasyon nang ang buwis na hinihingi ng mga pari ay umabot na ng 200 piso. Tinakot naman siya ng nangangasiwa na kung hindi niya maibibigay ang kanilang hinihingi, ay kukunin nito ang lupain at sa iba na lamang ito patatamnan. Dahil sa pakikipaglaban niya sa hukuman, ay naubos na ang kanyang salapi, ngunit nanatili pa rin itong bigo. Sa tuwing siya ay pupunta sa bukirin, ay lagi niyang bitbit ang kanyang baril upang ipagtanggol ang sarili sa mga tulisan. Pagkaraay, ipinagbawal ang pagdadala ng baril, kaya gulok naman ang kanyang dala. Kinumpiska naman ang kanyang dalang gulok, kaya palakol naman ang kanyang sunod na dinala. Si Tales ay nabihag ng mga tulisan, at siya ay pinatutubos sa halagang 500 piso kapalit ng kanyang kalayaan. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay napilitan si Juli na ipagbili ang kanyang mga alahas, liban sa agnos na ipinigay ni Basilio. Subalit ito ay hindi sapat upang matubos ang kanyang ama, kaya nagpasya itong mamasukan bilang isang utusan. Nang malaman ni Tandang Selo ang ginawang iyon ni Juli, ay hindi ito nakakain at nakatulog ng gabi ring iyon. Walang ibang nagawa ang matanda, kundi ang umiyak na lamang. Talasalitaan, kasiguraduhan, katiyakan, pinamuhunanan, ginugulan ng salapi, kabesa, pinuno, nangangasiwa, nangangalaga, hukuman, nagpapatupad ng batas, tulisan, lumalabag sa batas, gulok, itak, agnos, kwintas. Kabanata 5. Ang Noche Buena ng isang kutsero. Araw ng prosesyon nang si Basilio ay dumating sa bayan ng San Diego. Nang mapadaan sa kwartel ang karitelang kanyang sinasakyan, ay nabugbog ang kutsero nito dahil nakalimutan ng kutserong si Sinong ang kanyang sedula. Sinabi ni Basilio na palakarin na lamang ang kanilang karitela upang makaraan ang prosesyon. Habang naglalakbay ay namangha at nalibang ang kutsero sa kanyang nakikita. Dahilan kung bakit hindi niya napansin ang pagkapundi ng ilaw sa parol ng karitela. At nang mapadaan ng muli sa kwartel ang karitela, ay muling nabugbog ang kutsero, kung kaya't naglakad na lamang ito. Sa kanyang paglalakad, tanging ang bahay lamang ni Kapitan Basilio ang nadaanan niyang masaya. Ikinagulat nito nang makita niyang kinakausap ni Kapitan Basilio, Alperes at Cura si Simon. Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad patungo sa tinutuluyan niyang tahanan na pagmamay-ari ni Kapitan Tiago. Dito ay nalaman niya ang pagkabihag ng mga tulisan kay Tales, dahilan kung bakit hindi ito nakakain ng gabi ring iyon. Talasalitaan, prosesyon, pagkilos sa katulad na paraan, parada, kwartel, tirahan ng mga militar, karitela, sasakyang hila-hila ng kabayo, kutsero, driver ng kalesa,
sedula, kasulatan ng buwis, parol, palumuting ilawan, alperes, opisyal ng militar, kura, pari.